Warap sa inyo dyan. Pag-usapan naman natin ito mga tol. Ito pong pagpuna ni Kong Paulo Duterte. Kakibat po yung pagpuna na yan ay yung pagtatalaga po kasi as Justice Secretary ni Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. No? So nagre-react po ito pong si Rep Duterte dito sa pagkakatalaga ni Rimulya bilang isang ombudsman. Yan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Ito ba'y legit? Dapat pakinggan? Dapat ba maintindihan natin mga puntos ni Duterte dito? O wala namang punto dito talaga. Talagang sadyang chaos ang nais. Anyway, wala pa naman tayong sasabihin kahit ano. Pero, sisimulan natin kagad to. Make it sure lang na napindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisa na natin to. So ayan nga mga tol, no? Again, ito pong balita na to, patungkol po ito sa pamumuna ni Paulo Duterte sa pagkakatalaga kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Sige, bago tayo magbigay ng mga opinion po natin dito, ay panoorin po natin yung maiksing balita na ito ng pagpuna ni Paulo Duterte sa mga pagkilos po dito sa mga pag-iimbestiga sa napakalaki, no, trillion na scam, na korupsyon, syndicate na galawan, no, sindikatong galawan sa gobyerno po natin, pag-aabuso sa kapangyarihan, no, pag-aabuso sa ating mga mamamayan, sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan po, nakalinya yung pagpuna niya. Tara, panoodin natin saglit. Pinuna ni Congressman Paulo Duterte ang pagtatalaga kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. It makes sense ayon sa kongresista dahil daw kasi sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong para mapagtakpan sila, even at the cost of making a mockery sa konstitusyon. Dagdag ni Duterte, God bless the Philippines. So, yan lang mga tol, no? Yan lang yung maiksi na komento ni Paulo Duterte. It makes sense, sabi oh. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila. Now, even the cause of making a mockery of our Constitution. What do you mean by that, Paulo Duterte? No? Even at the cost of making a mockery. Paano mo nasabi yan? 'Di ba? Na ano, is it ano ba? Nilalabag ba ng mga tao ngayon sa gobyerno yung pag-iimbestiga ngayon sa korupsyon? Napangalanan mo naman, pangalanan mo kung saan banda, i-specify mo. No, be specific. Tayo, sabi natin, no, hindi tayo basta kontra Duterte lang at hindi po tayo pro BBM o kakamping, 'di ba? Pero malinaw po na itong mga ito nasa linya po ng mga Duterte wala pong masabi na may laman. Tignan po ninyo, no? Mockery, kahit daw mag-mock na sa konstitusyon, mapagtakpan lang sila. I don't think so na ganun po yung ginagawa ngayon. Tingin ko nasasagasaan po ngayon lahat. 'Di ba? Tignan mong maigi kung paano yung galawan ngayon dito sa gobyerno po natin. Si Zaltico, si Romualdez na sinasabi nila kaibigan ng
ng presidente, tignan po ninyo kung nasaan ngayon. Diba yung isa, parang nakaporma nga. Kaya nababanatan po ngayon ang administrasyon ngayon dito dahil parang tila pinatakas daw. Pero tignan po ninyo. Diba? Ang Tiebes na kaso. Kay Tiebes, diba? Alam ko sa Mindanao din to banda. Naging rin to pugante. Pero nadakip. Diba? Nadakip. Sinaga po yan. At may relasyon po tayo sa Interpol. Kaya madali pong maaagapan yan. Bantayan po ngayon ninyo to. Si Saldico. Tignan po ninyo. Ako po I believe kapag talagang ginagawa ng at kasalukuyang administrasyon ngayon ang best niya. Darating at darating po tayo dyan. Makukuha po si Saldico. Diba? Bantayan lang ninyo. Si Romualdez di naman tumatakas. Sila na po yung mga kasunod na nakalinya na po dyan na talagang haharapin po nila yung mga akusasyon sa kanila. Anyway, ba't ko ba nabanggit yung mga yon? Is it right to say na even, ba? Even at the cost of making a mockery of our constitution, sabi ni Paulo Duterte. Coming from what yan, diba? Somewhere else na nagmamak sa constitution. Diba? Lahat tayo nga sumuporta kay, halos lahat tayo sumuporta kay Digong sa kanyang administrasyon noon. Binoto siya. Diba? Pero sino bang nagmak sa konstitusyon? Diba? Sabihin na natin, maraming durugista. Diba? Parang manok na, diba? Kaya nga may kaso ng EJK at nasa dahig siya ngayon. Sino ngayon? And pangalawa, pagdating po sa mga Duterte, diba? Marami tayo dismayado dyan. Hindi nila tayo masisisi kasi nagsipaglabasan na ang Duterte administration, Duterte administration hindi rin naiiba, hindi exempted sa korupsyon. Sila rin po kabilang at isa pa sa pinakamalala. At mula sa Parmali, ito pong flood control, nag-i-exist na po itong korupsyon na to sa panahon po ni Digong. Marami po. At isa sa pinaka nakakakilabot na pagtatrader po sa bansa po natin ay yung pagiging pro-China po ni Digong. 'Di ba? Kaya wala po silang masasabi ngayon. Ngayon, sabi po ng mga nasa comment section dito, no? Sabi po natin, sabi dito ni Bernie 52774, it's no longer about Duterte, it's about nation and people against the current corrupt government. Huwag po tayong bulag. The current government are no longer recognize our constitution. So parang wrong grammar lang dito banda, no? Gusto niya sabihin, the current administration ng government is no longer recognizing our constitution. Baka ganun ang gusto niya sabihin. Pero I don't think so na that is right if that is what you want to say, di ba? And kasunod dito, ma-actionan na ang reklamo ni Antonio T. Goodbye Mang Kanor, aka Boy Saksak. Hindi ako masyado makarelate dito. So parang sinasabi niya, ma-actionan na yung mga reklamo, mga pinupuntos ni Antonio Trillanes kasi nasa ombudsman na si Remulla. Anyway, marami pong mga comment dito. Sabi, bakit? Ano ba ang kinatatakot mo? Brother, doon lang sa mga tama. Lang sa tama. Kung kayo doon sa mali, wala na kayong pag-asa. Walang accountability sa lahat ng pinagagawa ng pamilya mo. So, ayan. 'Di ba? Kung napanood po ninyo yung diba yung video ni pahayag ni Ben Tulpo sa mga kamag-anak nito na nakakagawa ng mali, diba? At least, diba? Hindi niya pinagtatakpan. Ito,
Parang yung komento mo, babagay nga sa inyo yun eh. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila lahat ng tulong makuha nila para mapagtakpan. Eh, yung kapatid mo nga, si Sara Duterte, di ba? In-archive. Hindi ba pagtatakip yun? Hindi inimbestigahan na? Tinabi muna. No? Guys, bago tayo magpaalam, matindi po yung nangyayari ngayon dito at makikita po natin yan sa simpleng komento lang. Katulad po yan kay Paulo Duterte pa lang to ha. Iba pa yung kay Baste ha. Isa pa rin yung pasayaw-sayaw at parang bata. No? Anyway, di ba? Simple lang naman to, mga bagay na to. No exemption. Sila, makakontra sila pag may mga nakita silang negatibo o korupsyon sa kapwa, pero yung sarili nila hindi nila kayang ituwid. Yan po ang mahirap sa pamamaraan at estilo po nitong mga Duterte. Parang matutuwa ka na ano eh, kung titignan mo sa unang banda parang stricto, kamay na bakal, no? Pero ano pala, bias, kaya wala rin. So mahirap po, lalo na po ang kabigatan ng pagtatraidor sa bansa. Pagiging pro-China, tignan mo, tahimik sila. Pag sinabing Duterte, tahimik sa pagkundena sa ginagawa ng pro-China sa ating sa interes ng bansa natin, no? Ganyan po kalala. Sa panahon po nila, napakalala na administrasyon ni Digong, 'di ba? Napakalala po ng mga korupsyon. I-search po ninyo, nakalinya, nakalapat po 'yan hanggang ngayon, 'di ba? Napapanagot ba sila? 'Di ba hindi? Etong si Digong, 'di ba? Ang titignan nga, wala pa rin 'yan, investigasyon pa rin 'yan, 'di ba? Nilalakad pa nila na mapaalis pa rin doon. So ang point lang, wala naman talagang nasa-satisfied na mga mamayang Pilipino sa mga ginagawa nila. 'Di ba? Kaya prayer lang po talaga nawa ang gobyerno po natin maging maayos at ang maupo. Siyempre, hindi nakatulad po ng sa mga Duterte. No? Parang papunta na po yan sa komunista. Bawal kang kumontra. Pag kumontra, adik ka, dapat kang patayin. No? Grabe po. Ganun po kasama yung kanilang pamamaraan at estilo. Anyway, bago po tayo magpaalam, ikaw anong masasabi mo dito na pumupuna si Paulo Duterte? Okay na po muna, no? Basta positive criticism. Kaya lang sila, wala na silang solusyon. Pumupuna sila, wala silang solusyon. Anong gusto nila? Diba? Bias, katulad ng sa Senado, mga inihilal ninyo, diba? Iniupo ninyo. Diba? Nag-archive. Very bias. So ngayon, ako po naniniwala, maiimbestigahan ngayon si Boying Rimulya ang nasa ombudsman, mabibigyan po ng tugon yung mga hinaing po ng mga mamamayan natin patungkol sa korupsyon, mapapanagot po yan. Sa tulong pa rin naman ng Diyos lahat ng bagay na yan. And kung sila, ang kasalukuyang administrasyon ni Bongbong, ay may pananagutan sa batas, I believe there's a time for that. Darating at darating po dyan. Kasi baalangan namang ibagsak natin gobyerno natin ngayon dahil ang administrasyon ngayon ang namamahala sa gobyerno at pag tinanggal mo yan, sino uupo, diba? Baka pasukan tayo bigla ng kalaban o talagang gumuho yung bansa natin. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin po nito? Ako naniniwala there's a time for everything, and now yung time ngayon ay paglilinis, paghahayag nitong mga dapat mahayag dito sa gobyerno natin at umuusad po yan mga kaso. Ikaw, ano masasabi mo? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.